Sa gitna ng magulong istasyon ng tren, sa ilalim ng init ng araw at sa hamog ng gabi, may isang kwentong nabuo na hindi inaasahan. Isang kwentong nagpapatunay na ang pagmamahal at katapatan ay walang pinipiling anyo. Ito ang kwento ng isang kalapating hindi umalis sa huling istasyon. Sa Tutuban, isang lugar na saksi sa milyon-milyong pagdating at pag-alis, may isang matandang lalaki na naging pamilyar na tanawin. Araw-araw, nandoon siya, nakaupo sa isang bench, hindi nag-iisa. Sa kanyang balikat, laging nakadapo ang isang puting kalapati. Hindi lang ito basta alaga, ito ay kasama, kaibigan, at tila isang kapamilya. Ang pangalan ng matanda ay si Mang Lando. Isang retiradong karpintero na sa istasyon ng tren na ginugol ang kanyang mga huling taon. At ang kalapati, tinawag niya itong pag-asa. Sa bawat umaga, makikita mo silang magkasama. May dala si Mang Lando na mumunting piraso ng tinapay at butil ng mais. Dahan-dahan niyang ilalapag ito sa kanyang palad at mula sa kanyang balikat. Bababa si Pag-asa para kumain. Hindi lang pagkain ang kanilang pinagsasaluhan. Pinagsasaluhan din nila ang mga kwento. Kinakausap ni Mang Lando ang kalapati na parang tao. Ikinukwento niya ang kanyang kabataan, ang kanyang mga pangarap na hindi natupad, ang kanyang mga pinagsisihan at ang kanyang nag-iisang anak na matagal nang hindi niya nakikita. Si Pag-asa naman, tila nakikinig. Paminsan-minsan, huhuni ito o dahan-dahang ididikit ang ulo sa pisngi ni Mang Lando na para bang sinasabing, naiintindihan kita, nandito lang ako. Para sa mga regular na pasahero at tindera sa istasyon, sila Mang Lando at Pag-asa ay naging bahagi na ng tanawin. Isang paalala ng simple at purong samahan sa gitna ng komplikadong mundo. Marami ang napapangiti sa tuwing makikita sila. May mga batang lumalapit para panoorin ang pagpapakain ni Mang Lando sa kanyang kaibigan. May mga nag-aabot ng kaunting tulong na tinatanggap naman ni Mang Lando ng may ngiti at pasasalamat. Ngunit tulad ng lahat ng tren na umaalis sa istasyon, ang buhay ay mayroon ding huling destinasyon. Isang umaga, hindi dumating si Mang Lando. Naghintay si Pag-asa, lumipas ang tanghali, ang hapon, hanggang sa takip silim. Nanatili ang kalapati sa paboritong bench, nagmamasid sa bawat taong dumadaan, tila hinahanap ang pamilyar na anyo ng kanyang kaibigan. Kinabukasan, ganun ulit. At sa mga sumunod pang araw, umalis ang mga tren, nagpalit ang mga pasahero, pero ang kalapati ay hindi umalis. Nandoon lang ito sa parehong lugar, naghihintay. Napansin ito ng mga tao sa istasyon. Ang dating simbolo ng masayang samahan ay naging simbolo na ngayon ng malungkot na paghihintay. May nagbalita na si Mang Lando ay pumanaw na. Atake sa puso, sabi nila. Namatay sa kanyang maliit na inuupahang kwarto, mag-isa. Ang kwento ay kumalat sa buong istasyon. At lahat ng nakakakilala sa kanila ay nalungkot, hindi lang para sa matanda, kundi para sa kalapating naiwan. Sinubukan ng ilan na paalisin ang kalapati, baka raw masagasaan o mamatay sa gutom. Ngunit sa tuwing may lalapit, lilipad ito palayo pero babalik din sa parehong bench kapag wala ng tao. Sinubukan din siyang pakainin ng iba. May mga nag-alok ng tinapay at tubig, ngunit madalas ay tila nag-aalangan ito. Tila ang hinahanap niya ay hindi lang pagkain, kundi ang kamay na dati nang nag-aaruga sa kanya. Isang araw, isang batang babae na nagngangalang Maya, na laging kasama ng kanyang nanay, na nagtitinda ng sampagita sa istasyon, ang buong tapang na lumapit. Hindi siya gumawa ng anumang ingay, umupo lang siya sa kabilang dulo ng bench. Matagal silang tahimik, si Pag-asa ay nakatingin sa malayo, si Maya naman ay nakatingin sa kalapati. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsalita si Maya sa mahinang boses. "Kanino ka naghihintay?" tanong niya. Hindi sumagot ang kalapati siyempre. Ngunit lumingon ito sa kanya, tila nagulat na may kumausap sa kanya. Ngumiti si Maya. "Alam ko, si Lolo Lando, di ba? Mismo na siya, no? Ako rin, lagi niya akong binibigyan ng candy." Inilabas ni Maya ang kanyang baon, isang maliit na pandesal. Pinutol niya ang isang piraso at dahan-dahang inilagay sa bench sa pagitan nila. Hindi niya ito itinulak palapit, hinayaan niya lang doon.
Kung gusto mo, pwede nating sabay na hintayin ang pagbabalik niya, sabi pa ni Maya. Umupo lang siya doon, kinakain ng kanyang tinapay habang ang kalapati ay nananatiling nakatingin sa kanya. Kinabukasan, bumalik si Maya. Umupo ulit sa parehong bench. Naglagay ulit ng kapirasong tinapay. Sa pagkakataong ito, lumapit ng kaunti si Pag-asa. Hindi pa rin niya kinain pero mas malapit na siya. Ginawa ito ni Maya araw-araw. Hindi niya pinilit, hindi niya sinubukang hawakan. Binigyan niya lang ito ng espasyo, ng presensya at ng pagkain. Hanggang isang hapon, habang naglalagay si Maya ng mumunting butil ng bigas sa bench, dahan-dahang lumapit si Pag-asa. Tiningnan muna niya ang bata sa mata. At pagkatapos nagsimula siyang tumuka. Napangiti si Maya. Hindi ito isang malaking tagumpay, pero para sa kanya ito ay isang simula. Ang dating bench ni Mang Lando ay naging bench na nila Maya at Pag-asa. Araw-araw pagkatapos ng klase, pupunta si Maya sa istasyon. Doon, hihintayin siya ng kalapati, magkwekwentuhan sila. Ikinukwento ni Maya ang kanyang mga aralin, ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga pangarap. Si Pag-asa naman nakikinig, paminsan-minsan ay huhuni, tulad ng ginagawa niya dati kay Mang Lando. Ang samahan nila ay naging bagong tanawin sa istasyon. Ang mga tao na dating nalulungkot para sa kalapati ay napapangiti na ngayon. Nakita nila kung paano ang isang simpleng kabaitan ay nagpatuloy ng isang pagmamahal na akala nila ay nagwakas na. Hindi pinalitan ni Maya si Mang Lando sa puso ni Pag-asa. Walang makakapalit sa kanya. Ang ginawa ni Maya ay mas mahalaga. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaruga. Ipinagpatuloy niya ang pagmamahal. Ipinakita niya na ang tahanan ay hindi laging isang lugar. Minsan, ito ay isang presensya, isang pakiramdam ng pagiging ligtas at minamahal. Ang kwento nila ay nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang tanong. Sa buhay natin, marami tayong iiwanang bakas ng kabutihan, ng pagmamahal, ng pag-aaruga. Maaring ito ay sa isang tao, sa isang hayop o sa isang komunidad. Ngunit ang tanong ay, kapag dumating ang araw na kailangan na nating umalis sa ating huling istasyon, sino ang magpapatuloy ng kabutihang ating sinimulan? Sino ang magdidilig sa halamang itinanim natin? Sino ang magpapakain sa alagang naiwan? Sino ang aalalay sa taong dati nating tinutulungan? Minsan, ang pinakadakilang pamana na maaari nating iwan ay hindi pera o ari-arian, kundi isang kabutihan na nagbibigay inspirasyon sa iba na magpatuloy. Ang pagmamahal na ipinasa ay hindi namamatay. Ito ay nagbabago lang ng anyo, naghahanap ng bagong puso na magpapatuloy nito. Tulad ni Pag-asa na natagpuan ng kanyang bagong tahanan sa kabaitan ni Maya. Hindi dahil nakalimutan na niya si Mang Lando, kundi dahil ang pagmamahal na iniwan ni Mang Lando ay natagpuan ng daan para magpatuloy sa puso ng isang bata. Ang pag-ibig ay hindi pinapalitan. Ito ay dinudugtungan. Ito ay ipinagpapatuloy. Naway lahat tayo ay maging tulad ni Maya, na handang magdugtong ng kwento ng kabutihan na sinimulan ng iba. At naway lahat tayo ay mag-iwan ng isang pagmamahal na karapat-dapat ipagpatuloy. Salamat sa panonood. Kung naantig ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga nakaka-inspirasyong salaysay. Hanggang sa muli.